ni meron pong isang, political operator, 'yan, oh, 'yan na nasa screen na. 'Yan, kilala niyo ba 'yan? Kilala niyo yung taong 'yan? Siya po si Mike Defensor, 'yan. Etong tao na 'to mga kaibigan 'no, matagal na 'yan, political operator 'yan sa panahon pa 'yan ni GMA. Bata 'yan ni GMA mga kaibigan 'no. So ang sabi niya dito, palagay ko, hindi ko naman kailangan i-destabilize ang gobyerno, siya na nagde-destabilize ng sarili niya. Yan po ang sabi ni Mike Defensor 'no. Hindi daw niya kailangan na i-destabilize ang gobyerno, dahil yung gobyerno na daw ang nagde-destabilize ng sarili niya or nagse-self-destruct 'no. Eto naman ang sasabihin ko, Mike Defensor 'no. Alam naman natin mga kaibigan, maayos yung takbo ng ating gobyerno, guys 'no. At kahit na sinimulan na noon ni Digong, mga kaibigan, yung kanilang mga maisog rally, sinimulan yung, pagde-destabilize sa gobyerno, pero nakita natin na naka-focus ang ating presidente, 'di ba? At dumadating pa mga kaibigan yung mga panahon na nangunguna tayo, pumapangalawa tayo sa Southeast Asia. Remember mga kaibigan, nung ang pangulo natin ay pumunta sa ibang bansa 'no, pumunta ah, sa US, pumunta sa Australia at sa iba-ibang mga panig 'no ng, mundo. Hinangaan siya ng mga world leaders at yung mga press 'di ba, remember yung mga interview sa kanya tinatanong siya. Ito naalala ko lang 'no, yung isang, nagtanong sa kanya, ang sabi sa kanya mga kaibigan, "Paano mo nagagawa 'yan na nagbabagsakan ang mga ekonomiya sa iba-ibang mga bansa?" Yung kanilang, nagkakaroon ng mga fiscal crisis, paano mo nagawa na ang Pilipinas ay nangunguna pa? Oh, 'di ba? Remember mga kaibigan, talagang talagang ano, ang mga world leaders ay, humanga sa ating pangulo. Tingnan mo guys, nanggaling tayo sa COVID, 'di ba? Nanggaling sa COVID-19. Tapos nanggaling pa tayo sa past administration na walang pakialam sa ekonomiya ng ating bansa. Nanggaling tayo sa past administration na talaga namang nilugmok ang Pilipinas at nilugmok tayo sa pagkakautang. Kung titingnan natin mga kaibigan, grabe yung pinagdaanan ng ating Pangulong BBM. Grabe po, talagang lugmok ang Pilipinas. Pero naibangon yan ng ating Pangulo dahil sa kanyang galing at sa galing ng kanyang economic team at ng mga tao na talaga namang sumusuporta sa kanya. So kita natin mga kaibigan, ang Marcos administration kahit sinimulan na ito na talagang i-destabilize ni dating Pangulong Duterte ay hindi naman po naapektuhan. Patuloy po ang pag-angat. Pero eto lang masasabi ko guys, kung wala sanang mga DDS, kung wala sanang mga Duterte, kung wala sana si Sara, kung wala sana itong mga mapanira, itong mga grupo ng tao na 'to na mapanira sa ating gobyerno, aba, baka mas higit pa ang tinatamasa ngayon ng Pilipinas. Baka mas higit pa ang, success, ang progress na ating tinatamasa kung wala ang mga DDS na ito, na mga mapanira sa ating gobyerno. Real talk lang tayo 'no, walang personalan. Kaya itong sinasabi ni Mike Defensor, sabi niya, sinasabi nila nakawan. 'Di ba sabi ng pangulo, "Mahiya naman kayo, kailangan na maimbestigahan niya, malaman ang katotohanan." Ngayon may nagsasalita, destabilization naman, sabi niya, Mike Defensor. Pero eto, ang masasabi natin, okay, magsalita kayo diyan. Okay, mag-whistle blower ka blow blower, maging blower kayo.
Naisip ko tuloy yung pang-blower sa buhok. Pero whistleblowing ba ang ginagawa niyo? Yan ba talaga whistleblowing ba talaga yan? Yan ba talaga, pagsasabi ba talaga yan ng katotohanan? Eh, hindi niyo nga ma-justify, eh, kung paano na yung mga sinasabi niyong, 800, 805 billion. Oh, paano niyo yan ilalagay lahat sa maleta? Paano niyo prepare lahat yan? Meron ba kayong mga CCTV? Meron ba kayong mga logbook, mga kahit screenshot man lang ng mga logbook na siyempre 'pag pumasok kayo sa isang subdivision, siyempre magla-log kayo. O siyempre merong mga CCTV, 'di ba? O siyempre merong mga records 'yan. Oh, nasaan? Eh, hindi puwedeng laway lang 'no? Hindi puwede rito na laway lang. Kasi kung laway lang ang puhunan niyo, aba talaga hindi talaga kayo paniniwalaan at wala talaga na kahit mga sinong tao 'no, na maniniwala sa inyo yung may mga utak, yung mga nag-iisip. Eh, ang naniniwala lang naman sa inyo yung mga kapwa niyo na mga walang utak na mga DDS 'no? Etong si Mike Defensor, mga kaibigan, naniniwala naman ako na may utak 'to, eh, na matalino 'to, eh, kongresista nga 'yan, 'di ba? Pero ang mali kasi sa kanya mga kaibigan, ang mali sa kanya, eh, kung saan siya sa tingin niya kung saan siya na makikinabang, aba doon siya, 'di ba? O 'yan siguro napangakuan. Oo nga naman mga kaibigan, baka nga naman tatakbo siya, mayor 'no? Dahil, sa pagkakaalam ko last term na po ni, Mayor Joy Belmonte sa Quezon City o baka nga naman tatakbo siya. Pero, sa mga taga Quezon City, iboboto niyo ba itong ganitong klaseng tao, mga kaibigan 'no? Na kita naman natin sa panahon pa 'yan ni Gloria Macapagal-Arroyo o remember si Mawanay mga kaibigan 'no? Yung fake witness din na siya din ang nagpresenta. At remember Orly Gutesa, siya rin mga kaibigan, tao din niya yun. Oh, nasaan na si Orly Gutesa? Pagkatapos magpasabog ng bomb, oh, nasaan na? Wala na. So ganito din po yung nangyari sa 18 Marines, 'di ba? Yung maraming hindi sumipot at mukhang hindi na talaga sisipot. Anong sinasabi? Ay kasi meron daw sa kanilang mga nagti-threat, kesyo, pinapangalagaan daw lang kanilang buhay kasi meron daw mga death threat. Eh, hello, 18 Marines ka? Sa pagkakaalam ko at pagkakakilala ko sa Marine, matatapang, 'di ba? So, same pattern mga kaibigan, maglaglag ng bomb, pasabog kuno, pagkatapos magtago. Kumbaga nagawa mo na yung mission mo, eh. Oh, at least kumbaga ma-instill na yan sa utak ng mga tao, "Ay, naku, totoo pala yung sinasabi ni ganito, ni Saldico." Alam niyo kasi mga kaibigan na ganito yang nangyari, eh, gusto nilang panindigan 'no, yung, 'di ba sabi ni VP Sara may mga mali-maletang pera, oh. Inaakusahan sina dating Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos mga kaibigan, eh, walang nangyari sa mga akusasyon, nilabas si Gutesa, eh, kaso hindi rin umubra, oh. Naglabas ng AI video kay Saldico, eh, hindi rin umubra. Naglabas pa ng mga fake witness, yung mga naka-face mask at saka parang Teletubbies 'no, naglabas 'no, iniharap sa Blue Ribbon Committee, hindi rin umubra. Oh, pagkatapos eto 18 Marines, oh, pero hindi rin umuubra. So mga kaibigan, ang gusto nilang palabasin yan na, "Oh, ito totoo yung mga sinasabi. O kita niyo may mga lumalabas na mga tao na nagsasabi na totoo nga na ganito." Ang problema guys, lahat ng mga naglalabasan na yun mga kaibigan, ng mga tao na nagsasabi na nagde-deliver daw ng male-maleta ay hindi po mapapaniwalaan. Unang-una, credibility issue. May issue po sa kredibilidad
yung yung 6 sa kanila may murder case. At pagkatapos mga kaibigan, hindi nila masabi yung totoo na mga details. Palpak, may nagsabi sa ano, sa Paway, nag-deliver sa Paway, sa bahay daw ng pangulo, eh, sino ba yung nandun sa Paway? 'Di ba si Manscarpio, hindi naman si PBBM. Property po ni Manscarpio ang nandun sa Paway, hindi po kay PBBM. Oh, 'di ba? So doon pa lang mali-mali na, eh. May nagsabi 3 maleta, maya-maya naging 5 maleta. Pagkatapos sinabi naman, "Oh, nagdala daw kay Leila de Lima ng, mali-maletang pera." Pagkatapos nung na-call out, hindi daw, paper bag na. Oh, so mga kaibigan, hindi kasi puwedeng patulan, 'no? Yung mga ganitong klase na mga issue, hindi puwedeng patulan dahil may inconsistencies at saka halatang-halata na fabricated para lang i-destabilize ang gobyerno. So, hindi po 'yan puwedeng patulan. Eh, sinasabi ng ibang DDS, eh, hindi man lang, nag-aaksyon si Panfilo Lacson 'no, si Senator Lacson, wala man lang aksyon. Eh, kasi nga hindi talaga kapani-paniwala. Kumbaga imposible na mangyari yung inyong mga sinasabi. O 'di ba kahit ako dinebunk ko 'yan sa aking, Facebook. Inisa-isa ko 'yan sa Facebook ko yung mga detalye, yung mga sinasabi nila patungkol diyan sa 805 billion na 'yan, inisa-isa ko 'yan, 'di ba? So, hindi talaga siya posible, napaka-imposible yung sinasabi ng 18 Marines. Kaya mga kaibigan 'no, yung, sabi nila may 100 pa daw 'no, na magba-backup sa 18 Marines na 'yan. Pero anong sasabihin na naman ng 18 ng 100 na 'yan? Anong sasabihin ng 100, sasabihin nila na, "Oh, alam nila 'yan dahil kasama din sila." Ang sabi nga ni ang sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, imposible na ang 18 Marines ay iisang lakad lang. Imposible 'yun, iisang affidavit, ano 'yan, iisang lakad lang sila. Every time na lumakad yung isa, nandun din ang 17, kaya alam nilang lahat. Imposible 'yun mga kaibigan 'no. Kaya kung meron kayong utak 'no, mag-isip at, suriing mabuti, timbangin yung mga facts. Huwag agad maniniwala sa mga bobo na mga DDS. Ay mali, 80-80 pala, sorry. Huwag agad maniniwala sa mga 80-80 na mga DDS dahil yang mga 'yan, kung anong i-feed sa kanila tanggap agad 'no. Hindi na nila iniisip 'no kung, "Ay tama ba 'to? Ay okey ba yung sinasabi niya?" Hindi na po nila iniisip dahil kung ano lang ang sabihin sa kanila ng kanilang mga idolo, ng kanilang mga puon, ng kanilang mga influencer, o sige, kain lang po sila ng kain kahit pakainin sila ng tae. 'Yan po ang buong katotohanan. Kakulango.